Sa iba pang balita, nananatili pa rin sa kustodiya ng mga otoridad ng Abu Dhabi ang suspected drug lord na si Kerwin Espinosa dahil sa itong high-value target. Dahil rito, posible umanong maantala ang pagpapauwi kay Espinosa sa bansa. Ang ulat mula kay Lala Babilonia via phone patch. Audrey, pagsiwalat ni Philippine National Police spokesperson Leonardo Carlos, naunang nakakuha ng tip ang PNP ukol sa kinaroroonan ng high-value target at suspected drug lord na si Kerwin Espinosa, kung kaya't nakalipat kaagad ang kanilang anti-illegal drugs team sa Abu Dhabi upang makipag-coordinate sa pulisya roon base sa impormasyong kanilang natanggap. Magugunit ang nadakip ng Abu Dhabi Police si Espinosa alas 10 ng umaga linggo, UAE time zone, katumbas yan ng alas 2 ng madaling araw Lunes dito sa Pilipinas. Ani Carlos, nakikipag-coordinate ang PNP kay Philippines Ambassador to UAE na si Constancio Vigno upang mapabilis ang pag-turnover kay Espinosa sa kustodiya ng PNP. Ngunit ayon kay Carlos, maaaring maantala ang extradition ni Espinosa sapagkat marami pang papeles na dapat asikasuhin. Hiling lamang nila na walang nalabag na UAE law si Espinosa upang mas mapadali ang pagdala rito sa bansa para naman harapin ang kanyang kaso. Sakaling makabalik Audrey si Espinosa dito sa Pilipinas, idediretso muna ito sa AIDG upang sumailalim naman sa isang investigasyon. Ayon kay Carlos, titimbangin muna ng PNP at ng iba pang involved na ahensya ang paggamit kay Espinosa bilang state witness, kaugnay naman ng illegal drugs trade noong panahon ni Senator Laila de Lima bilang Justice Secretary. Sa ngayon, kinukumpirma pa kung nang galing Hong Kong o Malaysia si Espinosa bago ito makarating ng Abu Dhabi. Sa kasalukuyan, Audrey, nasa kustodiya pa rin si Espinosa ng Ministry of Interior sa Abu Dhabi, katumbas naman ito ng DILG dito sa ating bansa. At yan naman ang pinakahuling balita mula dito sa Campo Crame para sa PTV News, Lala Babilonia. Maraming salamat, Lala Babilonia. Umano'y big-time drug lord na si Kerwin Espinosa. Posibleng gawing testigo ng DOJ laban kay Senadora Laila de Lima. Nasa 30 kasabot daw ni Kerwin Espinosa sa illegal drug trade ang ibinunyag sa affidavit ng ama niyang si Albuera Leyte Mayor Rolando Espinosa Sr. Kasama umano rito mga pulis, congressman at senador. May humigit kumulang 30 katao raw ang nabanggit sa affidavit Espinosa. May mga members sa PNP, may members ng Kongreso. May senador ba? Parang may senador yata. Si Albuera Chief of Police Chief Inspector Jovi Espinido, nakita raw ang ledger ni Mayor Espinosa. Senador nga, may senador isa nakita ko, dati ng sekretary ng DOJ siguro yun. Ayun, nakita ko lang. Tinanggi ni Senadora Laila de Lima na personal niyang kakilala sina Albuera Mayor Ronald Espinosa at anak niyang si Kerwin. Bunsod po ito ng paglabas ng isang litrato na ito na ibinigay ng isang source sa GMA News kung saan makikitang kasama si De Lima at ang umunoy si Kerwin Espinosa. Hindi ko makatasayan. It's one of those. I don't remember this. Honestly. No, I don't know Espinosa. Even the father? Yeah, even the father. De Lima, ladies and gentlemen, I'll hang myself. Pinapakita ngayon, you resign. Dapat ka mag-resign ka. You resign. Cross na rin sa mind ko yan na para tumahimik na lang sila. Wag na nila akong, tigilan na nila ako. Tumahimik na lang ang buhay ko. Mag-resign na lang ako. De Lima says
J.B. Sebastian gave his testimony under duress. The center says Sebastian was pressured through his wife to testify against her. She adds an A1 source gave her that information. De Lima says she's no longer following the House inquiry to avoid, quote, compromising her health. Although for the past weeks, nakakabilib din si JB Sebastian dahil hindi, pinanindigan niya, hindi siya kaagad na kumbinsi. But now that he has finally appeared there at nagsumama na rin siya sa mga kasinungalingan na yan, ibig sabihin, hindi na niya kaya yung pressure. Dahil yung source ko rin poses na talaga naman na yung target nung alleged riot na yun, dun sa Bilibid 19 ay siya. Napapatayin daw talaga siya. De Lima also denies allegations about any romantic affair brought up by witnesses at the house. The center insists she never received money from illegal drugs and corruption. While De Lima admits ordering select staff to deposit and withdraw money for her, she denies owning and holding big amounts of cash. She adds her former security aide, Jonel Sanchez, was also pressured to make up stories against her. Ako, Si JB Sebastian, ay taus-pusong nanunumpa ay taus-pusong nanunumpa na magsasabi na magsasabi ng katotohanan, ng katotohanan, buong katotohanan, at pawang katotohanan lamang. Kasihan ako nawa ako ng Diyos. Okay, maraming salamat. Ulitin ko lang. Kanina sinabi mo hindi ka government asset. So ulitin ko lang yon para ngayon nakasumpa ka na eh. Are you a government asset? Okay, so the COMSEC is hereby directed to take note of the answer of this particular witness into the records. Habang kami ay nag-uusap, may nag-text kay OIC Ragos. Isang concerned inmate po. Pag-alis ng dalaw mamaya, papatayin ni JB Sebastian si Peter ko. Tinanong ako ni Secretary de Lima kung ano yan. Sinagot ko na marami talagang naninira sa akin. Sa puntong yun ay umalis si OIC Ragos. Habang kaming tatlo ni Jonel at Secretary de Lima ay nagkikwentuhan, may mga pagkakataon na nakita ko silang dalawa na nag-holding hands at narinig ko na tinawag ni Secretary de Lima si Jonel na sweetie. Sa puntong iyon, doon ko napagtanto na sila ay may relasyon. Noong umalis na sila Jonel at Secretary de Lima, may nagsumbong sa akin na isang dalaw na habang bumisita at kausap ko si Secretary de Lima sa aming opisina sa Sige-Sige Komando, ay nagpasayaw ng mga babae ang bagong spokesperson ng komando. Kaya sinumbong ko kay Jonel Sanchez sa pamamagitan ng text na, Sir, nandito kayo kanina. Yung bagong spokesperson ng komando, nagpapasayaw ng bold show. Nagreklamo sa akin ng mga dalaw. Pagkalipas ng ilang sandali ay nakatanggap ako ng text mula kay Jonel. At ito ang laman ng kanyang text sa akin. Sweetie, ito text ni JB. Sir, nandito kayo kanina. Yung bagong spokesperson ng komando, nagpapasayaw ng bold show. Nagreklamo sa akin ng mga dalaw. Hindi rin nagtagal, nakatanggap ako ng isa pang text message galing kay Jonel. At sinabi niya sa akin sa text message na wrong send. Dahil sa text ni Jonel, nabuo sa isipan ko na siya ay mayroong espesyal na relasyon kay Secretary de Lima. 3 araw matapos ang nasabing raid, kami ay nagkausap ni Jonel Sanchez. At isa sa aming napag-usapan ay, total naman ako lang ang naiwan sa maximum security compound. Tulungan ko raw sa pondo sa darating na eleksyon si DOJ Secretary. Pagkatapos namin mag-usap, ay sumagi sa isipan ko na akala ko na iniwan nila ako sa maximum security compound at hindi sinama sa paglipat ng mga tinuguri ang Bilibid 19 dahil iba ang pagtingin sa akin ni Secretary de Lima at ng Bucor dahil mas disiplinado ako kumpara sa ibang mga inmate leaders na kasama ko na nakakatulong sa peace and order sa Bilibid. Pero sa bandang huli, ganun din pala ang pakay niya sa akin na paglilikumin din pala ako ng pondo para sa eleksyon ni Secretary de Lima katulad sa ginawa sa kanila. Ilang araw bago magpasko, ako ay nagbigay kay Jonel ng 2 milyon sa opisina ko mismo at saksi po nito ang kapwa ko bilanggo na si Katabang. Kinabukasan, tumawag sa akin si Jonel at sinabi niya na, Pare,
may kakausap sa'yo, naka-loudspeaker ka. May narinig ako sa kabilang linya ng boses ng babae, nakaboses ni Secretary de Lima. At sinabi niya sa akin na, JB, Merry Christmas. At sumagot naman ako na, Merry Christmas din po ma'am, natanggap niyo po ba ang regalo ko sa'yo? At sumagot naman si Secretary na, yes JB, Merry Christmas. Noong January 8, 2015, humigit kumulang alas 8 ng umaga, nag-text sa akin si Junel at sinabi niya na pupunta siya kay CSOJ sa NBP sa araw din na iyon upang mag-command conference. Sinabi niya rin sa akin na maganda ako ng pera para sa napag-usapang pondo sa eleksyon at ito daw ay iabot ko na lang sa kanya. Naagad ako naganda ng 2 milyong piso at ito ay nilagay ko sa isang paper bag. Habang ako ay naghihintay na ipatawag ni Junel at ni Secretary de Lima, ay may naghagis ng granada malapit sa lugar ko na siyang naging dahilan ng pagkamatay ng isa sa aking mga kakosa at pagkasugat ng 19 sa kanila. Noong araw din na yun ay dumating si Secretary de Lima at pinatawag niya kaming mga commanders at binigyan kami ng 2 oras at na ultimatum upang alamin kung sino ang naghagis ng granada. Makalipas ng 2 oras ay pinag-utos ni Secretary de Lima na maliban sa akin, lahat ng mga commanders ng gang ay ilipat sa Bartolina. Na habang kaming mga commanders ay nag-uusap tungkol sa nasabing direktiba ng kalihim, ako ay sinundo ng isang prison guard at sinabi sa akin na pakitin daw ako sa opisina ng Direktor Bukayo dahil kausapin daw ako ng Secretary de Lima. Na pumunta kaagad ako sa opisina ni Direktor Bukayo, bit-bit ng paper bag na may lamang 2 milyon. Pagdating ko sa Director's Office ay sinabihan ako ng isang staff na antayin ko na lang si Secretary de Lima sa loob ng opisina ni Direktor Bukayo. Makalipas ang humigit kumulang kalahating oras, ay pumasok si Secretary de Lima sa opisina ni Direktor Bukayo at kinausap ako tungkol sa paghagis ng granada. Sinabi ni SOJ sa akin na ilipat niya sa Bartolina ang mga commander ng mga gang, ngunit ako raw ay may iwan sa maximum habang iniimbestiga ng insidente. Nakiusap ako sa kanya na baka maaari kaming pagbigyan na huwag na lang ilipat sa Bartolina ang mga kasamaan kong mga commander, kapalit ng aming pagtulong sa pagresolba sa nasabing insidente at pagtulong na din sa pagresolba sa iba pang problema sa Bucor. Sinabi ko rin sa kanya na lalong magagalit sa akin ng aking mga kakosa at kapwa ko mga commanders kung sila ay ililipat sa Bartolina at ako lang ang may iwan. Dahil sa aking pakiusap, pumayag si Secretary at sinabi sa akin na hindi na dapat maulit ng ganung pangyayari. Nung paalis na ako, sinabi ko kay Secretary de Lima, Ma'am, may bigay ako sa iyong pera, paano to? Kay Junel ko ba iabot? Sumagot naman si Secretary de Lima na hindi ko kasama si Junel ngayon, iwan mo na lang dyan. Makalipas ang 2 o 3 linggo, mayroong lumutang na isang miyembro ng Sige-Sige Sputnik na nagsasabing alam niya kung sino ang nasa likod ng paghagis ng granada at di umano ayon sa investigasyon, isa sa mga bilanggo na dinala sa NBI ang utak at nag-utos sa pagpapasabog ng granada. Napagkasunduan din ng mga commander sa mga panahon na ito na talikuran na ang nakasanayan at tradisyon ng gang at napagkasunduan na kami ay kikilos ng naaayon sa mga alintuntunin ng isang barangay sa Malayang Lipunan at ang aming samahan ay tinawag ng Liga ng mga Barangay sa Bucor. Noong bandang katapusan ng buwan ng Pebrero, taong 2015, ako ay muling kinausap ni Junel at sinabi sa akin na nagtatanong si Secretary kung ano na ang status na napag-usapan naming tulong para sa pondo sa eleksyon. At sinabi ko sa kanya na malaki pa kasi ang problema sa maximum kaya hindi ako makapag-comply. Simula ng buwan ng Marso hanggang Mayo taong 2015, ako ay nakapagbigay ng kabuuang halagang 10 milyon piso kay Junel para sa pondo sa darating na eleksyon ni Secretary Laila de Lima. Hanggang sa sinabi niya sa akin na 5M na ang monthly quota ko. Sinabi ko kay Junel na mahirapan ako dahil nandun na sa NBI ang mga kakosa kong mga Chinese drug lords. Sumagot si Junel na baka magalit sa'yo si SOJ. Ikaw pa naman ang isa sa mga inaasahan niya para sa pagligom ng pondo. Noong hindi ko na ibigay kay Junel ang nasabing kota sa buwan ng Hunyo at Hulyo, naging usap-usapan na sa maximum na ako daw ay lilipat sa Building 14 kasama ng Bilibid 19. Naagaran kong tinawagan si Junel ngunit hindi niya na sinasagot ang aking mga tawag. Sa aking pangamba na ako ay lilipat sa Building 14, kinausap ko ang aking asawa upang kumuha ng abogado para mapigilan na nakaambang paglilipat sa akin. Noong ika-27 ng Agosto taong 2015, sumulat ng aking abogado na si Attorney Lorna Kapunan kay Bucor Director Ricardo Reinier Cruz upang ilingin na huwag akong ilipat sa Building 14 dahil manganganib ang aking buhay doon. Kalakip dito ang kopya ng nasabing sulat na may markang Annex A. Nakinausap din ng aking abogado si Superintendent Richard Schwarzkopf. Ngunit sinabi ni Super sa aking abogado
na tanging si Secretary de Lima lamang ang pwedeng makapigil sa aking paglipat sa Building 14. Kalakip dito ang kopya ng sulat ni Director Cruz na may markang Annex B, kung saan ay kanyang inamin na si Secretary de Lima ang nagutos na ako ay lipat sa Building 14. Noong ika-6 ng Oktubre, taong 2015, sumulat ang aking abogado kay Secretary Leila de Lima upang ilingin na payagan na lang ako manatili sa maximum security compound dahil manganganib ang aking buhay kapag ako ay lipat sa Building 14. Kalakip dito ang kopya ng sabing sulat na may markang Annex C. Sa kabila ng aking pakiusap na wag akong ilagay sa Building 14 dahil ako'y nangangamba sa aking kaligtasan, ako ay sapilitang nilipat pa din doon sa Building 14 o Special Housing Unit na di umano isang pasilidad na ginawa ng Bucor para sa mga high-profile inmates para hindi na makagamit ng cellphone para sa illegal drug trade at hindi na makapagpasok ng kontrabando. Ngunit ito ay salungat o kabaliktaran sa aking nasaksihan. Makalipas ang isang buwan nung ako ay dumating sa Building 14, unti-unti itong naging maluwag hanggang sa naging sobrang luwag. Lahat ng kontrabando nakapasok muli mula sa cellphone, alak, laptop, sugal, maging panabong na manok, babae at milyon-milyong pera ay labas-pasok sa Building 14 at nagmistulang lahat ng may kinalaman sa drug trade ay pinagsama-sama lamang sa Building 14 upang mas maluwag makagalaw at makapagnegosyo ng shabu. Dito ko din nasaksiyan ang sunod-sunod na nahuhuli ng mga bodega ng mga Chinese drug lords. 150 kilograms, 180 kilograms, 300 kilograms. Di umano, ngunit malayo ito sa pinapakita sa telebisyon o media. Hindi dinideklara ang tunay na dami ng nahuli sa media. Napagalaman ko na inuutosan ni Clarence Lungail ang mga Pilipinong drug lord sa Building 14 na bumili ng shabu sa mga Chinese high-profile inmates na nakakulong sa Building 14 upang malaman ang kanilang mga bodega ng shabu at ito ay kanyang ipaparade o ipahuli sa mga ninja cops na ayon din sa isa sa aking kasama sa Building 14 na ito raw ay mga galamay ni Clarence Lungail. Ang mga shabu na nasamsam o nakumpiska galing sa mga bodega ng mga Chinese drug lords ay kanilang paghahati-hatian ang malaking porsyento nito at muling ibebenta sa publiko. Ito ang tunay na dahilan kung bakit lalong lumaganap ang droga sa Pilipinas. Napag-alaman din namin ni Peter Ko at ni Tony Ko ang mga gawain ng mga ninja cops ng mga galamay ni Clarence Lungail, kaugnay sa raid na nangyari sa isang bodega ng shabu sa May Kawayan, Bulacan, kung saan si Clarence Lungail na nagpatrabaho nito gamit ng kanyang mga galamay ng mga ninja cops. At pagkatapos ng raid ay maliit lamang ang kanilang idineklara sa nakumpiskang shabu at malaking porsyento nito ay kanilang pinagparti-partihan. Sinumpaang salaysay. Ako, si Wu Tuan Yuan, nakilala din sa pangalan na Peter Ko, 52 taong gulang, Chinese national, isang inmate ng New Bilibid Prison na may prison number N202P0812. Matapos makapanumpa ng naayon sa batas, ay malaya at kusang loob na nagsasaad ng mga sumusunod. Taong 2002, noong ako ay mahatulan ng Regional Trial Court ng Manila, Branch 41, na makulong ng habang buhay dahil sa paglabag sa Republic Act 6425. Mula sa Manila City Jail ay inilipat ako sa NBP. Noong 2003, ako ay inilipat sa Leyte at nagtagal ako doon hanggang 2007 bago muling ibinalik sa NBP Medium. Taong 2008 nang ako ay inilipat sa Maximum Security Compound ng NBP. Dito ko nakilala si JB Sebastian o JB, ang leader o posyo ng komando. Dahil sa malakas si JB sa admin, nagagawa niya ang mga gusto niya sa loob ng NBP. Dahil dito, ako ay nakikisama sa kanya at sa grupo niya kahit wala akong tatak. Hindi nagtagal ay kinausap ako ni JB at gusto niya ay sumosyo ako sa kanya sa pagbebenta ng droga. Hindi ako pumayag dahil ayokong magkaproblema at malagay sa delikado ang buhay ng mga taong konektado sa akin. Nagalit siya at sinabi na kaya niya akong ipatapon kung hindi ako susunod sa kanya. Ilang ulit pa rin akong kinausap ni JB
ngunit hindi pa rin ako pumayag sa gusto niya. Nabigla na lang ako noong 2010 ay inilipat ako sa Palawan. Naniniwala ako na kagagawan ito ni JB dahil ito ang banta niya sa akin. Dahil sa gusto ko na mapalapit sa aking pamilya na nasa Manila, nakiusap ako at nagpatulong sa isang kaibigan ko na Chinese din na nakasama ko sa Manila City Jail at ngayon ay laya na natulungan ako na makiusap at muling maibalik sa NBP. Sinabi niya na si JB ang dapat kausapin dahil malakas ito sa direktor. Sinabi pa na kailangan ko magbigay ng 2 milyon kay JB. Pumayag ako at nagbigay nga ng 2 milyon kay JB at dahil dito ay muli akong naibalik sa NBP noong 2012. Noong huling bahagi ng 2012, sinabi sa akin ni Hans Tan na nangihingi ng kontribusyon sa mga Chinese sa maximum security compound ng NBP si dating DOJ Secretary De Lima para sa kanyang planong pagtakbo sa Senado sa 2013 elections. 2 beses akong nagbigay ng tig 5 milyon para tugunan ang hiling ni Senator De Lima na dating DOJ Secretary. Binigay ko ang mga halagang ito kay Hans Tan para maibigay kay Senator Laila De Lima na dating DOJ Secretary. Sa parehong pagkakataon, sinabihan na lang ako ni Hans Tan na naibigay na ang pera kay Ronnie Dayan na siyang tumatanggap ng pera para kay dating DOJ Secretary De Lima. Sinabi rin ni Hans Tan na ang nag-deliver ng pera ay si dating OIC ng Bucor na si Rafael Ragos. Sa katuan, nakapagbigay ang mga Chinese sa loob ng maximum ng 10 milyon sa mga huling bahagi ng taong 2012 kay dating DOJ Secretary De Lima para sa kanyang planong pagtakbo sa Senado sa 2013 elections. Ang mga perang ito ay mula sa pinagbentahan ng illegal na droga. Pagpasok ng taong 2013, ipinatawag ako sa opisina ni Director Ragos kasama ang iba pang high-profile inmates. Isa-isa kaming kinausap ni Director Ragos at sinabihan na magbigay ng 100,000 pesos na lingguhang tara na sinunod ko naman. Nagtuloy-tuloy ito hanggang sa pamamahala ni Bucor Director Jesus Franklin Bucayo. Simula nang mabalik ako sa NBP, ay nakita ko na lalong lumakas si JP sa NBP, lalo na noong madalas na binibisita siya ni dating DOJ Secretary Laila De Lima sa kanyang opisina sa 5D at sa kanyang kubol. Doon sa kanyang opisina at sa kanyang kubol ay may mga pictures pa na nakadisplay na magkasama sila ni dating DOJ Secretary Laila De Lima. Ilang beses ko mismong nakita na bumisita si dating Secretary De Lima sa opisina at kubol ni JB. Talaga rin pinapaalam ni JB sa lahat na direkta ang linya niya kay dating Secretary De Lima. Lagi niya ring sinasabi na basta lumapit lang sa kanya at walang problema, kaya niya basta gusto niya. Dahil dito, nakikisama ako at sumusunod sa mga gusto at kahilingan ni JB upang huwag niyang mapag-initan. Napatunayan ko talaga na totoong malakas at malapit si JB kay dating Secretary Laila De Lima nung pinatawag niya kami sa kubol niya noong mga bandang huling bahagi ng taong 2014. Pagdating ko sa kubol niya ay nandun si dating Secretary Laila De Lima. Nandun rin pala ang mga gang leaders kagaya nila Herman Agoho, Jojo Baligad, Jaime Pacho, Rodolfo Magleo at iba pa. Maya-maya ay sumunod si Vicente C. Sinabi ni JB sa amin na dapat kaming magbigay ng pera para sa pagtakbo ni dating Secretary De Lima sa Senado. Muli niyang sinabi na dapat magtulungan kami sa pagbebenta ng droga at pinagdiinan niya na dapat maging centralized ang drug trade sa Bilibid at idaan itong lahat sa kanya. Nakinig lang po ako. Maya-maya ay nakita kong tumalikod at umalis si Vicente C. Kaya dahan-dahan na rin akong sumunod. Sa mga sumusunod na mga linggo, muli na naman niya akong kinausap na sumusyo sa kanya sa pagbebenta ng droga. Alam ko na nagalit na naman siya pero ayoko talagang sumama sa kanya kung kaya hindi ako pumayag.
Ang gusto niya kasi ay malaman ng mga pangalan at mga pagkatao ng mga tao sa labas na katrabaho ko. Takot ako na mailagay sa delikado ang buhay nila kaya tumanggi talaga ako. Madaling araw ng December 14, 2014 nang kami ay biglang dinala sa office ng superintendent. Pinalabas kami sa aming mga kubol at ginalugad ang mga ito. Pagkatapos ay sinabi sa amin na may nakitang mga baril, droga at pera sa aming mga kubol. Maliban sa akin ay dinala rin sina Vicente C., Michael Ong, Jojo Baligad, Tony Co, Noel Martinez, Nomer Capones, Jackie C., Willie Chua, Tom Chua, Major Clarence Donggael, Herman Agoho, Eugene Chua, Willie C., Amin Boratong, George C., Samli Chua, Joel Capones at Herbert Colango. Lahat kami na hindi sumunod sa gusto ni JB ay ginalugad ang aming mga kubol at pagkatapos ay dinala sa National Bureau of Investigation at doon ikinulong ng ilang buwan. Hindi ko na ikinagulat na hindi nasali ang kubol ni JB sa paggalugad. Hindi siya dinala sa NBI. Alam ko na dahil malakas siya kay dating Secretary de Lima. Alam ko rin na ang paggalugad sa aming mga kubol at pagdala sa amin sa NBI ay kanyang paraan na pagpaparating ng mensahe sa amin na ang hindi sumunod sa gusto niya na idaan ang lahat ng operasyon ng negosyo sa droga sa kanya ay kaya niyang ipalipat at ipatanggal ang mga espesyal na pribilehiyong itinatamasa sa loob ng bilibid. Noong ibalik kami sa NBP, kami ay inihiwalay na sa maximum at inilagay sa Building 14. Makaraan ng ilang buwan ay isinama sa amin si JB. Alam ko na napilitang gawin ito kay JB dahil masyado nang nababantayan ng media ang mga drug lords sa bilibid. Ngunit kahit nasa Building 14 na si JB, ay nananatili pa rin siyang makapangyarihan at takot pa rin sa kanya mga tauhan ng Bucor, lalo na ang mga jail guards. Noong nasa Building 14 na kami, pinipilit akong muli ni JB na sumosyo sa kanya. Hindi pa rin ako pumayag. Noong March 25, 2016, dinalaw ako ng aking pamangkin. Matapos nilang umalis, nakatanggap ako ng tawag at sinabi na hinuli daw ang aking pamangkin, kasama ang kanyang asawa at 4 na tao pa. Nasa bigutan daw at kung hindi ako magbibigay ng 5 milyon, ay kakasuhan sila ng paglabag sa droga. Dahil hindi ako magaling magtagalog, nagpatulong ako kay Hans Tan at siya ang nakipag-usap doon sa tao. Napag-alaman ko na pamangkin ito ni DOJ Secretary de Lima at Jad ang pangalan. Tinawaran ko ang halaga na hinihingi at umutang ako sa kaibigan ko ng 1 milyon. Sa panahong yon, nagkakasino ang kaibigan kong ito at doon mismo sa kasino ibinigay ang cash na 1 milyon kay Jad. Dinagdagan ko pa ito ng 1 milyon na idiniposito sa bank account ni Jad. Kinuha niya rin ang 800,000 pesos mula sa bank account ng kapatid ng isa nilang dinukot. At dahil kailangan daw nila ng sasakyan para sa kampanya ni Secretary de Lima, ay kinuha din ang 4 kong sasakyan. Ang mga sasakyang ito ay isang Honda Civic na kulay silver, isang Honda City na kulay itim, isang Toyota Vios na kulay itim, at isang Toyota Innova na kulay itim, black. Noong March 26, 2016, tumawag si Jad sa pamangkin kong si Sally na magdagdag pa ng 3 milyong piso para sa pagtakbo sa Senado ni dating DOJ Secretary de Lima. Kapalit nito ay sinigurado nila na hindi kikidnapin uli ang pamilya ko at magiging ligtas ako sa loob ng bilibid. Noong March 28, 2016, nagbigay nga si Sally ng 3 milyong piso kay Jad. Pagkatapos nito ay lumipad na si Sally at ang kanyang pamilya patungong China dahil sa kanilang takot na muling makidnap. Kusang loob kong ginawa ang sinumpaang salaysay na ito upang isiwalat ang aking nalalaman. Wala pong nagturo, nagbanta, nanakot, o nag-alok ng anumang uri ng pabuya sa akin upang gawin ko ang salaysay na ito. Bilang totoo, kusang loob kong inilalagda ang aking pangalan ngayong
ikasyam ng Oktubre 2016 dito sa lungsod ng Muntinlupa. Ward 1, Yuan Peter Co. nagsasalaysay. Yes, by authority of the chair, this presentation is taking charge temporarily. Yes, Mr. Secretary. May we now call on Mr. Reynaldo Diaz as our second resource person? Okay, may we... To tell the truth, the whole truth, and nothing but the truth. So help me God. Okay, Mr. Colango, do you have a counsel? Are you assisted by counsel? Meron po. Sinong abogado mo? Si Attorney Jim Villanueva po. Attorney Villanueva, will you please identify yourself? And then for the record, we recognize the lawyer of, or for the record, we put in the name of Attorney Dem Villanueva. Good afternoon, Your Honors. I'm Attorney Redemberto Villanueva, counsel for Herbert Colango. Okay, may we now recognize Secretary for his direct examination of witness Colango. Thank you, Mr. Chair. I believe that to save on time, yung... Excuse me, let us do this properly. I did not know that all the other witnesses are here, but should we not also observe exclusion of witnesses here para naman no, hindi nagkakarinigan yung testimony ng isa, lalo na kung sabay-sabay pa natin interpolate ito, edi makakaroon naman no sila ng forewarning how questions will be asked of them. So, may we exclude other witnesses muna, Mr. Chairman? Para naman po, at least, proper po yung procedure natin dahil naririnig po nila yung testimony ng isa't isa. The other witnesses... Wala ho bang security concern kung ilabas mo na sila o... Kasi kung hindi naman no tayo talagang strictly following the rules of court here, kung security concern po na iwa-hiwalay sila, edi bigyan na lang ng headphone siguro itong mga ito. Parang... Meron ba tayo, no? Ano ba ito? Meron ba security concern ito? Pwede magtakip na lang tayo ngayong mga yan. Parang si SOJ Aguirre nung hearing sa impeachment, ha? The Secretary is an expert on that. Mr. Chair, para mabilis lang tayo, I suggest na yung limang yan, bago pa kung i-exclude natin, eh, tanungin na muna natin dun sa kanilang rights sa immunity. Sige, please. Para sabay-sabay na kayo. O, tsaka yung mga abogado ng iba, eh, i-assist ninyo yung mga the other clients. Martinez, Pacho, sino pa bang? Ablen and Ragos. Okay, nandiyan naman silang lahat. Please inform the witnesses of their rights as granted by the Speaker. May I be allowed, Mr. Chair, to ask Mr. Colango if he understood his oath? Kasi parang sa English yun. Naintindihan mo ba yung panumpa mo? Your Honor, ay sumabay lang po kasi po, pasensya na po, Your Honor, kasi po ay ako po ay isang elementary lang po, ako po ay grade 6. Ako po ay marunong magbasa ng English, pero yung binabasa kong English hindi ko maintindihan po. Yung Tagalog naman po, pag masyadong malalim, kung pwede rin po, ay bisayain ko na lang po, kung malalim na malalim po. Yung pagsumpa mo kanina, yung pagsumpa ko, narinig ko po, hindi ko naintindihan yun po. Could we ask that the oath be repeated in Tagalog? Ano ba yung statement niya? Yung affidavit niya? Tagalog po. Tagalog. Tagalog. Okay. Tagalog po.
Okay. Sino ba ang pwede magbisaya ng ano? Henry, paki-administer mo yung oath na in Tagalog. Yan, huwag yan. Tindog og balik unya isata imong tuong kamot. Manumpa ka ba nga imong isulti ang kamatuoran o kamatuoran lamang? Isumpa na ko ang kamatuoran po. Thank you, Kong Gwen, for that. Salig sa Ginoo. Ngayon, so, nasaan po yung 4 pa o 5 pa? Yung isa, pwede nang nandyan, yung 4. There is a request to exclude them. So, can we exclude the 4 other witnesses who are yet to testify? Mr. Chair, I think the request of the good Secretary of Justice is that he be allowed to question the witnesses one by one on the basis of their affidavits. Yeah. And thereafter, when we will be starting to interpolate, then we can exclude the witnesses because as far as the affidavits are concerned, hindi naman ito maiiba eh. This is not going to change. Actually, the proper rule is to exclude them during their testimony, But hindi naman tayo mahigpit, and after all, ina tayo ngayon. Nandito na sila nung tinatanong kanina. So for expediency, unless there is any objection to that, then we can probably just proceed. Kaya nga, tingnan mo yung questioning. Ano po yun? Ano po pangalan nyo? Sabihin mo sa akin. Pacho? Ha? Okay. So please, yung security escorts, please assist itong si Witness Pacho. Sige po. So perhaps we can now proceed. Secretary? Opo, at doon po tayo para mapadali tayo doon sa pag-informa natin sa kanila ng itong immunity. Sige po. Kung tatanggapin nila. Opo. Mr. Colanco, Mr. Ablen, Mr. Ragos, Mr. Martinez. Sino pa isa? Mr. Pacho, sandali lang. Mr. Pacho. Pakitiis-tis. Meron lang isang tayong gagawin dito na para... Sige, diyan ka na lang, okay lang. O kayo ay binigyan ng immunity ng Department of Justice at ng Speaker ng House of Representatives na yung inyong sasabihin dito ay hindi maaaring gamitin laban sa inyo saan mang forum o saan mang lugar. Ang katanungan sa inyo ay tinatanggap man ba ninyo yun? Ngunit may isang kondisyon yun. Magsasabi kayo ng katotohanan at pawang katotohanan lamang. Tinatanggap ba yung 5 yan? Opo, tinatanggap po namin. Tinanggap po lang lahat, Mr. Chair. So we could proceed with the direct examination of Mr. Colanco. Please proceed. With the kind permission of the Honorable Chair, Mr. Herbert R. Colanco, maaari bang sabihin mo ang iyong mga circumstances na iyong pagkatao, kung saan ka pinanganak, edad mo? Ako po ay pinanganak sa Osami City, New Annex Barangay Carmen, Purok 3 po. Doon po ako pinanganak. Ako po ay grade 6 lamang po ang aking natapos. At yung nanay tatay ko, at sabihin ko na sa lahat na sa buong simbahan ng Pilipino, at sa lahat po, Your Honor, na ako po ay 7 years old po. Ako po ay nagkakaso ng robbery. Ay nang 7 years old po ako po ay nagnakaw na po dahil walang bigas at walang ulam ang aking tatay at nanay. Dahil po ay ang tatay ko walang trabaho, nakasakit po ng malaria. Ang nanay ko po ay
Mahirap lang po yun. Mawalan trabaho din. Ikaw ba ay may asawa? Ako po ay may girlfriend, may mahal sa buhay sa ngayon. Ako po ay dating may niwalay din po ako sa aking asawa. Okay, alam mo ba kung bakit nandito ko ngayon sa sa investigation committee ng Committee on Justice ng House of Representatives? Alam mo ba kung ba't ka nandito? Opo. Ba't ka nandito? Ako po ay naparito para sabihin ko po ang katotohanan ang nangyari sa loob ng Bilibid bilang isang chairman ng Maximum Security Compound po. Dito sa iyong salaysay, meron ka bang ginawang salaysay bago ka pumunta rito sa pagdinig na ito? Meron po. Ipinakikita ko sa iyo itong isang dokumento na may 2 pahina, may pamagat na salaysay at minarkahan bilang Exhibit E. Ito yung isang Xerox. Maaari mo bang tingnan, basahin o examinin ang dokumentong ito at sabihin mo sa ating mga nandito kung ito yung salaysay na sinasabi mo? Saan ba yung... Ito ba yun? Ito yun. Pero may narkahan na naman sa Opo. Ito po. Yan ay Xerox copy lamang at kung pinatutunayan mo ba yan ang salaysay na ginawa mo? Opo, ito po. Xerox copy lamang yan kaya maaari bang pirmahan mong muli yung left-hand margin, yung margin sa kaliwa, sa first page, at saka yung ibabaw ng pangalan mo sa second page. May the record reflect that the witness, Herbert Colango, signed the left-hand portion of the first page, salaysay. In the lower right-hand corner of page 2 appears the name Attorney Dimiter U. Huerta. At sa ibabaw ng pangalang yan ay may pirma. Kilala mo ba yung kung sino yung taong yan? Opo, Your Honor. Your Honor. Sino siya? Si Attorney... Siya po, si Attorney, Huerta po. Si Attorney. Okay. So, meron po kaming ginawang additional marking dyan. Pwede bang pakibasa for the record, Attorney Villanueva, kung ano yung other markings na nangyari dyan? For the record again, witness Herbert Colango signed again on the left-hand portion beside his name. Also, appearing on page 2 is a marking entitled Exhibit E-2. And above his name, typewritten name and signature, appears Exhibit E-2-A. And beside the name of the Notary Public, Attorney Dimiter U. Huerta, appears Exhibit E-2-B. Yung bang mga pinirma niya ngayon bago ay mayroong mga markings na? None yet, Your Honor. So may we request that the 2 signatures affixed by the witness be marked in evidence as Exhibit E-2-C. Hindi, may E-2-3, ano? Tama.
ano yung last exhibit niya? Hindi, meron ng 2-B. Anong last marking nung? The last marking is Exhibit E-2-B, Your Honor. So, E-2-C, and the second signature affixed today as E-2-D. We'll make it of record, Your Honor, that I'm marking the new signature. We request the CORSEC, Your Honor, to mark the signature appearing on Excuse me, the left hand portion. Attorney, ano bang, what is it that you're saying here? Ano ba? What is his role in speaking before this committee? We just make a manifestation, Your Honor, as to what has been done, Your Honor, for the record. Let the witness make that manifestation unless you are the interpreter. Are you the interpreter? No, Your Honor, I'm sorry. So, and so- please. Yes, Mr. Chair. I'm sorry for that lapse. So may I request that the new signatures affixed by the witness, the first signature be marked as A-2-C, and the second signature affixed by the witness as A-2-D. COMSEC, please mark it. So may we continue, Mr. Chair? Please go ahead. Meron ba siyang salaysay na hawak? Hindi, kahit Xerox lang, meron ba siyang... In your salaysay or affidavit, dated September 13, 2016, Mr. Chair, can we ask the good secretary to speak in Tagalog? Kasi, Opo. Tama nga pa. Yeah. Sorry. Noong dyan sa salaysay na ginawa mo, noong sinabi mong noong January 2014 ay nilapitan ka ni JB. Bakit ka nilapitan noong... Opo, Your Honor. Pinatawag niya po ko sa procedure side po, doon sa studio sa compound niya. At pumunta po ko doon first week, January 2014. Okay, para maliwanag tayo, ano ba yung prestigious side na yun? Ipaliwanag mo nga. Ang prestigious side po, area po niya yon. Siya pong chairman doon. Ako po, ang area ko po ay Carcel side. Ako po ang isang chairman din doon. Pero mas malaki ang aking, mas marami ang aking hawak na sa area is 8 pangkat po. Sa kanya po ay 4 lang, ipang-5 sa kanya pangkat. Bali. Yun namang sa'yo na Carcel side, opo. Ay ilan ang hawak mo? Mas marami at lahat ng mga karamihan sa 70% siguro nasa akin ang mga big time drug lords sa area ko. So bakit ka nilipitan ni JB nun? Yun po ang sabi niya, nag-usap kami. Pare, tulungan po natin si ma'am, si secretary. Sinong tutulungan? Sinong ma'am yan? Sinong secretary yan sinasabi niya? Secretary de Lima. Para pundo para sa 2015-2016 election. So, anong gawin natin pare? Sabi na, mag-teamwork po tayo. Sabi ko, alam mo na yon, yung tayo ng mga items, iano mo doon sa area mo. Sabi ko, dahil sa totoo lang po ay wala man akong tiwala po doon kay GB, dahil sabi ko lang, oo. Wala akong tiwala doon po dahil sa totoo lang po ako yung overall chairman. In-appoint po ako ng overall chairman si OIC Director Ragos, Rafael Ragos po. Siya po nag-appoint sa akin, overall chairman. Ngayon, linigawan niya ako, gusto siya mag-vice chairman. So marami mga bulong-bulong kung mag-vice chairman, baka namang sinaryuin ka siya na mag-chairman. So hindi ko binigay yung pagka-vice chairman. Ito naman po si Assistant Director Cruz, ay pinapirma po ako ng English. Pinasa ko sa yung ibabaw, correction order. Anong order? Anong pangalan? Correction order, katulad sa akin. So sabi ng orderly, pinapirma po ni Assistant Director mo, si Assistant Director, si Cruz. So hindi pwede ako magtatanong si Assistant Director po. Ganon ba? Pirma ko. Basa-basa, kunwari nabasa ko, pero hindi ko naintindihan po. Pinirmahan ko po ngayon.
Yun pala, yung pinipirmahan ko pala, pumayag daw ako at nag-usap kami, nga pumayag po ako, siya ng chairman doon sa kabila at sa akin yung Carcel Session sa presidio. So, pinatawag po ako ni OIC Ragos nung time na yon at paalis niya siya 2 days before, tinawag ko. Alam mo ba itong pinirmahan mo? Binabasa mo ba ito? Opo, sir. Ay, siyempre, nagyayabang na ako, opo, sir. Pumayag ka ba na na siya kanya procedure sa iyong Carcel side? Ay, hindi po, sir. Hindi ko sa tutulong po, sir. Rejects lang po ako. Hindi ko naintindihan pong pinirmahan ko. Yun, sabi niya, wala akong magawa dahil po pinirmahan mo na. Yun, hati na po ang bilibid po ngayon. So ngayon, ang sabi ko na, ituloy ko lang po sinabi ko na oo lang ako, hindi na po ako bumalik noong January. Yung nausap kami January, first week ng 2014. After mga 2 weeks ng January, ng second week, si Jonel Sanchez po ang pumunta na sa akin doon. At yung security aid ni Secretary de Lima. Okay, gawin nating question at saka answer, ha? Okay, apo. Tanong at sagot. Apo. Okay. So, yung bang, anong naging dahilan at nawalan ka ng tiwala kay JB Sebastian? Ayun po, yung, kasi kaibigan po niya si Assistant Director Cruz. Close po sila at yun doon ako nagtatampo at parang wala akong tiwala dahil hindi ko binigay yung pagka-vice chairman niya. Pinapirma nila ako po ng correction order na English po, na hindi ko naintindihan English at pumirma naman ako. Yun pala, nahati na pala ang nakasulat po doon. Hati na kami. Pumayag daw ako nga siya ang mag-chairman doon sa kabila. Pero sa totoo po, hindi po. Okay. So, saan ba itong presidio side at Carcel side? Saan yan? Sa maximum sa loob ng Bilibid po. Sa maximum security compound. Ngayon, pag sinabing chairman ka ng presidio side or Carcel side, anong ibig sabihin yan? Pag chairman ka, sa labas po yun parang gobernador po ka. So, yung mga commander parang mayor po yun. Ganon po. At ang correction order po namin ay parang director, superintendent, tapos chairman. Parang ganon. May power po kami doon. Kaya po namin magpatapon ng mga inmate. Kasi kami po ang inappoint ng director, kami po ay ang superintendent, kami po ay binigyan ng power doon sa aming sakupan. Saan ninyo ipapatapon yung inmates ninyo? Pwede po kami gagawa na pong report at i-submit po namin sa superintendent or kay director, ibulong po namin, kaya po namin. Right. So, bakit mo pinirmahan nang hindi mo naintindihan yung papel na pinirmahan mo? Ayun po, kasi ako po ay marunong ko magbasa ng English po, hindi ko makaintindi sa mga binasa ko po. So, mula noon, nawalan ka ng tiwala kay Mula noon Sebastian. po. Ayun, sino may binanggit kang isang Jonel Sanchez? Sino ito? Ito po ay, siya po ang security aid ni Secretary de Lima po. Meron ka bang naging pag-uusap kay Jonel Sanchez? Opo, yung pumunta po siya nung second week, 2014 January po. Sabi niya, bakit di ka bumalik? Nag-usap na pala kayo kay JB. Anong ibig niyang sabihin? Bakit hindi ka bumalik? Yung pinag-usapan namin, tulungan natin si Secretary de Lima, mag-teamwork po tayo para pundo sa 2015, sa 2016 eleksyon na pare. Ano ngayon ang sinagot mo? Ang sabi ko ay, Sir Jonel, ay sa totoo lang po, wala po akong tiwala doon. Baka gamitin lang ko i-bumper niya. Tapos, siya pa ang babango kay Secretary. Sabi niya sa akin, ganito na lang, huwag na kayo mag-away. Yung kalimutan na yung tampuhan ninyo. So, kasi pag mag-away pa kayo, baka maipiktuhan ka, Chairman. Malaki pa na hawak mong area mo. Sabi niya. So, kalimutan mo na yung tampo mo, yung pinapirma ka ganito. So, ganito, yung ako na lang mag-ano sa inyong dalawa, pero, sabi ko ni Sir Jonel na, Sir,
kung ikaw, sir, ang mag-breach sa aming dalawa, basta ayaw ko makausap kami uli, papayag po ako. At least, diretso po sa'yo, at least, alam din po ni Secretary de Lima. Yung parang mabango din po ako sa kanya. Okay, so, ang ibig mo sabihin ay pumayag ka dun sa alok ni Jonel Sanchez? Opo, sabi ko, sige, kausapin ko muna, sir, yung mga membro ko, kung ilan ang kaya. Hintay muna. Okay. Paliwanag mo nga, ano ba itong pinagagawa sa iyo ni JB Sebastian at ngayon naman ay ni Jonel Sanchez? Ano ba yung pinagagawa nila sa iyo? Kasi ang usapan po namin una ni JB Sebastian ay tulungan ko siya sa pagbibinta ng shabu. Ngayon, oo lang ako. Tapos, nung 2 weeks, first week po kami nag-usap January 2014, yung second week po, si Junil lang pumunta doon sa akin, Your Honor. Sabi niya po, Your Honor, sa akin, bakit hindi ka bumalik? Nag-usap na pala kay GB. Ang sabi ko sa kanya, Sir Junil, wala akong tiwala doon, alam mo naman. Baka gamitin lang ko, baka i-bumper lang ako. So, siya pang mabango kay Dilima, ako naman sabi ko, kung ikaw naman, Sir Junil, parang siya magbe-bridge sa amin, basta wag na lang kami mag-away. So, ang usapan doon po, Your Honor, yung usapan namin GB, siya na ang magbe-bridge para sa amin, at sabi ko ni Sir Junel na kausapin ko ng membro kung ilan ang kaya nila. So, okay. Sa makatuwid ng si Junel na kumausap sa iyo ay pumayag ka na. Siyempre. Pumayag na po ako, Your Honor. Siyempre, meron po akong bukod pa doon sa transaksyon na yon ay may 3 milyon po kaming binibigay buwan-buwan po kay Secretary de Lima po. Okay. Ano yung 3 milyong binibigay mo buwan-buwan kay Secretary de Lima? Opo. Paano yan? Ikukulikta ko po ang aking sa area po sa mga big time. Tag 100,000, 200,000, may 500,000. So, pag umabot ng 3 milyon, buwan-buwan po yun po ang PR, ang tatawag sa amin yun, PR Payula po. Para lahat ng gusto namin mga kontrabando ipapasok. Gold card, motor de Corinte. Ang aking motor de Corinte sa area ko is 100 ka motor de Corinte scooter. Gold card ko sa area ko, nasa 30 to 40 gold card. Concert ko, mag-concert po, gumawa ko ng concert na parang Aranita. Lahat pumapasok ng truck ko, 4-5 truck, 10-wheelers po. Makakarga po ako ng mga beer in can po. 300 boxes po, every event ko po. Okay. Hindi ko maintindihan yung 300 boxes ng beer o cases ng beer. Beer in can po. Carton po, box. Ang bili ko po is 700 pesos. Binibinta ko sa loob ng maximum po ay 10,000. 3 to 4 hours po, ubos na yun po ang 300 boxes na beer. Yung... So, ilang... At saka... ilang 10-wheeler truck ang pinagkakargahan yan? Isang 10-wheeler na truck na close van po yun. At saka 3 kalahating 10-wheelers po yun. Pang-5 pong generator po. Kasi pag mag-concert po, hindi po pwede kayang kuryente ng Bucor. Kailangan generator po. Ang gagamitin is 350 kVA po ang ginagamit po pag mag-concert po ako. Talaga, 350 kVA? Opo. Okay. Isa-isahin natin yan. Opo. Yung bang pagpasok ng beer, ay kala ko bawal yan sa loob ng bilibid. Pinakabawal po ang inumin na makalasing po. Pinakabawal. Pinakabawal. Kasi yung noon dating wala pa ko sa maximum bira sila makapasok ng beer. Ako lang nagpapasok diyan mula tinayo yung bilibid ng maximum. Ako lang nagpapasok ng 300 boxes ng beer. Bakit mo naman naipasok yan, samantalang yan ang pinakabawal sa loob ng bilibid? Siyempre po may paspas po tayo sa Department of Justice yung Secretary de Lima po. Paano ka binasbasa nun? Dahil po doon sa security po niya, ang kausap ko at isang business ko po,
nakausap po si Secretary de Lima sa PON po, isang bisis po. Nakausap mo tungkol dyan sa Opo, may number po. Saan yung... At tagal-tagal kong hinahanap tong number na po dahil mula ni raid po kami sa maximum, mabuti na lang nakita po sa aking pinsan. Anong papel yan? Ito po ang number po ni Secretary de Lima po. Paano mo nakuha yung number na yun? Noong January 2nd week 2014, yung may instruct na po siya nga siya magbe-break sa transaction sa Shabu. Sabi ko, siyempre nagduda po rin ako, imposible, sekretary. Tapos ganun, siyempre, sabi ko, Junel, sir, pwede ba makausap saglit po si sekretary? Okay. Bago yun, ano yung number na nakalagay dyan? Basahin mo ng malakas. Teka ma. Yung mata ko. Mababasa mo ba yan? 0917-842-1831 po. 18 or... 19 pala. Sorry po, Your Honor. 842-1931. 1931. Opo. Sinabi mong yan ay... Paano mo nakuha nga ulit ang cellphone na yan? Bigyan mo ko cellphone. Sino nagbigay sa iyo yan? Paano mo nakuha yan? Ito po, ganito po yung ano. Yung pagsabi, gusto ko lang malaman, i-confirm at nagmula nung 2013, October, nag-umpisa na po ko nagbigay.